Naputol ang isang grupo sa isinusulong ng Pangulo na paggamit ng nuclear power para ibaba ang presyo ng kuryente sa bansa. Meron ding hindi bilib sa kanyang utos na alisin na ang system loss charge sa kuryente. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas. Hindi kailangan ng nuclear power ng Pilipinas. Ayon yan kay Power for People convener Jerry Arances. Sa programang Memo ng Bilyonaryo News Channel, iginit ni Arances na may makukuhang sapat na kuryente mula sa mga renewable energy sources. Examples of renewable energy, solar? Hindi tayo dependent sa isang source lang. Merong hydro, may geothermal, may wind, may solar, at iba pa. So, hindi talaga kailangan. And Department of Energy mismo na data says that there is around 1,200 gigawatts ng potential ng mix. Imaginein mo, 1,200 gigawatts, ang capacity lang ng bansa ngayon to produce electricity is around 30 gigawatts. So, how many times yung potential ng renewable energy na hindi ka na kailangang mag-angkat? Hinala ni Arances, mga negosyante lang ang makikinabang sa pagpapatayo ng mga nuclear power plant. Ang nag-iisang nuclear power plant ng bansa sa Bataan, 200 bilyong piso ang ginastos ng gobyerno sa pagpapatayo nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero nakatenga lang ngayon dahil sa pangambang hindi ito ligtas. Bakit ka pipili ng isang source na, one, aangkatin mo, pangalawa, most likely, mangungutang. Pangatlo, anong gagawin mo doon sa nuclear waste? In perpetuity yun. Sino ang gagastos para doon? Sino Ibig sabihin, makikinabang? Pinalakpakan ng marami ang anunsyo ni PBBM na alisin na ang systems loss charges ng Meralco. Pero para kay Bayan Chairperson Teddy Casino, mas mahalaga ang panawagan ng Pangulo na repasuhin ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. I think ang nagmarka yung kuryente. Kasi yun, Yes. sikmura yun eh. Pero kita nyo, napaka-token. Yung systems loss, of course, ilang taon na ba ang EPIRA? 2001. 26 years. Oo. 25, oo. Silver Yung EPIRA anniversary. is, of course, issue naman natin palagi yan. Alisin na yung systems loss, dapat hindi na binabat yan. But that's one of the One of several. small items na problema ng EPIRA. Hindi rin bumilib si Casino sa sinabi ni PBBM na makakasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Tanong ni Casino, bakit si Romualdez lang? Samantalang maraming opisyal sa ehekutibo ang dawit sa flood control scandal. Si Speaker Romualdez has always been the punching bag of the anti-corruption advocates. Kasi, kumbaga, ang katakatanga nga umabot na yung isang taon yung mahiya ka naman. Ang hindi ko narinig, bakit hindi niya pakasuhan yung mga cabinet members niyang involved? Secretary Bonoan, Secretary Pangandaman, Undersecretary Olaivar, Undersecretary Bersamin. These were the key players also sa executive branch. Para sa agenda, Corina Sanchez Rojas, Bilyonaryo News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.